Sa kagubatan, mga kapatid, diyan sila matyagang nananatili habang ang sangkatauhan ay nahihimbing sa maingay na lungsod. Pero hindi sila mga ermitanyo na nagmumuni-muni lamang sa katahimikan ng kakahuyan. Sila mga kapatid ang tumatanod para ang mga gubat ay mapangalagaan. Dahil mga kapatid, ang gubat ay hindi lamang sapot, ay hindi lamang berdeng kumot sa kabundukan, kundi bahagi rin ng isang napakalaking sapot ng buhay. At sari-saring mga halaman at nilalang na nakasalalay sa isa't isa. Dakila ang hangarin at mabigat ang tungkulin ng mga nagtatanod ng ating mga gubat at dapat silang purihin. Sa kasalukuyan daw ay nasa 2,000 ang bilang o mahigit 2,000 ang bilang ng mga forest rangers natin. Pero mga kapatid, alam natin na kada minuto ay may isang puno na pinuputol at bumabagsak na hindi sang-ayon sa pinapayagan ng batas. At ang panganib na hinaharap araw-araw ng mga forest rangers na ito ay hindi lamang banta ng sunog, makakamandag na ahas, insekto, at kung ano-ano pa, kundi ang kanilang pinakamalaking kalaban ay isa ring pinakamatinding kaaway ng kagubatan, ang sangkatauhan. Mga kapatid, tungkol po sa nagbabantay ng ating mga kakahuyan, ang kwento natin sa araw na ito dito sa Sana Lord, at sinulat po ni Ginoong Orly Aquino ang ating kwento. Ito na po, ang tanggulan ng kagubatan. Ilang minuto na lang at mapuputol ko na ang malaking punong ito. Nakatumbas ng malaking pera. Jemo. Carlos. Pinagbawalan na kitang mamutol ng puno rito sa gubat. Sinabi ko na sa iyong huwag mo akong pakialaman. Di pwedeng di kita pigilan sa gawain mong ilegal. Dahil tungkulin ko bilang bantay gubat na pangalagaan ng kalikasan. Mahirap kang kausap. Ipapaalam ko sa mga kinauukulan ng pagiging illegal logger mo. Kung makakapagsumbong ka pa ng buhay. Jemo! Huwag mong itutok sa ulo ko ang baril na yan! Bago mo pa ako maipahamak, babaunan ko ng tingga ang bungo mo. Isang forest ranger o bantay gubat ang natagpo ang nakahandusay sa gubat na may tama ng bala sa ulo at wala ng buhay. Inaalam pa ng mga otoridad kung sino ang hindi nakikilalang kriminal na pumatay sa biktima at kung ano ang motibo sa krimen. Jemo, ba't pinatay mo na ang radyo? Wala namang kwentang balita, Beth. Isang forest ranger daw ang natagpo ang patay sa gubat na nasa sakop ng probinsya natin. Wala yun. Wala lang ba yung nangyaring pagpatay? May ibang bantay gubat kasi na masyadong pakialamero. Kaya sila nadidisgrasya. Mabigat nga pala ang loob mo sa mga forest ranger dahil... Dahil isa akong illegal logger. Jemo? Baka nakakalimutan mo, Beth. Madalas kitang naaabutan ng malaking pera dahil sa trabaho ko. Hindi ko naman kinokontra ang illegal na pamumutol mo ng mga puno sa gubat. Dapat lang. Dahil bago pa tayo naging mag-asawa, kabisado mo na ang ugali ko.
Alam mong ayaw na ayaw kong kinokontra ako. Ang inaalala ko lang, baka dahil sa trabaho mo mapagbintangan ka sa nangyaring pagpatay sa Bantay Gubat. Hindi lang ako ang illegal logger dito sa probinsya. Magbintang na sila hanggang gusto nila. Kahit sino magparatang sa akin, wala akong pakialam. Walang ebidensya laban sa akin. Kaya walang magbabago sa diskarte ko. Jemo, Tuloy ang pagiging illegal logger ko, Beth. Basta nakatsyempo ko, tuloy ang illegal na pagputol ko ng mga puno sa gubat. Mangyari na ang mangyayari. Nora, hindi ka kumain na rin. Parang bigla akong nawalan ng ganang mananghalian, Rod eh. Mula nung marinig ko yung balita sa radyo. Balita? Yung tungkol sa bangkay ng forest ranger na natagpuan sa gubat kahapon. Huwag mong intindihin yun. Ba't hindi ko iintindihin yun? Kasamahan mo sa trabaho ang bangkay na natagpuan. Magkakaroon din ng hustisya ang pagkamatay niya. At ang gubat na kinatagpuan sa bangkay, nasasakupan ng trabaho mo bilang bantay gubat. Hindi magtatagal, Nora. Makikilala rin at mapaparusahan ng batas ang pumatay sa katrabaho ko. Sino kayang gumawa nun? Malamang, illegal logger. Illegal logger? Ano, Nora? Illegal logger? Oo, Kapitana Daria. Kaya ako naparito sa barangay hall at nagsumbong sa inyo, yung mga illegal na namumutol ng mga puno sa bundok ang pinaghihinalaan ng asawa ko. Na sila raw yung may kinalaman sa pagpatay sa kasama niyang forest ranger. Na ang bangkay na tagpuan sa gubat dahil ang mga illegal logger ang nasasagasaan ng trabaho ng mga bantay gubat. Nora, Kapitana, bakit ho kayo napangiti? sabihin mo sa asawa mo na huwag siyang agad magpaparatang sa kahit kanino. Wala pang resulta ang investigasyon ng mga pulis sa bangkay ng forest ranger na natagpuan sa gubat. Hindi ho ba kayo naniniwala kay Rod? Ano ba namang malay natin? Kung may ibang dahilan ng krimeng nangyari sa gubat, away sa pera o kaya love triangle. Kaya lang ho, Kapitana, nababahala ho ako. Hanggang hindi ho nahuhuli ang kriminal, baka mangyari rin ho sa asawa kung masamang nangyari sa katrabaho nun. Nora, wag kang mabahala. Kahit patuloy ang pag-iimbestiga ng mga pulis sa kaso, kikilos rin kami ng mga barangay tanod ko para malantad at maparusahan ng batas kung sino ang pumatay sa bantay gubat. Nora, nag-report ka pala sa barangay? Pinaalam ko lang ho kay Kapitana Daria ang hinala ng asawa ko. At hindi ko pa malalaman kung hindi tayo nagkasabay sa pag-aabang ng tricycle na masasakyan dito sa waiting shed. Wala naman ho akong masamang sinabi kay Kapitana. Anong wala kang sinabing masama kay Kapitana? Nagsumbong ka kamo sa kanya sa hinala ng asawa mong si Rod na illegal logger ang pumatay sa forest ranger na natagpuan ng bangkay sa gubat. Illegal na namumutol nga pala ng mga puno sa gubat ang asawa mong si Jemo. Dati yon, pero hindi na ngayon. Tumigil na si Jemo sa illegal na trabaho mula ng pagbawalan siya ni Kapitana Daria. Sobra ka? Lalo ang asawa mo. Beth, huwag ka namang magalit. Huwag ang pagbibintang ng masama kung kani-kanino ang atupagin ng asawa mo, ha, Nora? Ang dapat niyang gawin, magbitiw na siya sa pagiging forest ranger. Beth, Siya rin. Baka pag hindi siya tumigil sa pagiging forest ranger niya, baka isang araw, bangkay naman niya ang matagpuan sa gubat na biktima ng pagpatay.
Jemo. Ha? Ikaw bala, Tandang Layo. Nakakagulat ka naman. Bigla ka nalang sumusulpot mula sa likod ng malagong talahiban. Akala ko kung sino ka ng matandang ermitanyo. Alam mo na bang dito sa gubat kami naninirahan ng mga kalahi kong katutubo? Huwag kang humarang sa daraanan ko. Bakit may dala kang pamutol ng puno? Wala ka ng pakialam kung may dala akong chainsaw. Mamumutol ka na naman ng mga puno. Tandang Layo, hindi ko pinakikialaman kayong mga katutubo sa pamamalagi nyo rito sa gubat. Kaya huwag nyo rin akong pakialaman ano man ang gawin ko rito. Pinapangalagaan namin ng mga kalahi ko ang mga puno sa gubat na ito. Lalayas ka ba sa daraanan ko o hindi? Huwag mo kong ambahan niyang pamutol ng puno. Anong huwag ambaan? Pag di ka tumigil ang pakikialam sa akin, hahatiin ko nitong chainsaw ang katawan mo. Tandang Layo, hindi ho tama ang ginawa sa inyo ni Jemo. Parehas lang kayong taga-kapatagang, Rod. Pero masama ang ugali ng taong yon. Kung nakita ng iba niyong kalahi na inambaan niya kayo ng chainsaw, baka madisgrasya siya. Di naman marahas sa mga kalahi ko. Katulad ko silang magpahalaga sa kapayapaan at sa kalikasan. Buti ho nasalubong ko kayo rito sa bukana ng gubat. Ikaw talaga ang sasadyain ko. Dahil alam kong pareho tayong tutol sa ilegal na pagputol ng mga puno sa gubat. At may trabaho akong dapat gampanan, Tandang Layo. Dapat talagang mapigilan ng mga illegal logger sa pagputol ng mga puno para di makalbo ang kagubatan at di maging panganib sa mga kapatagan sa panahon ng tagulan. Kakausapin ko si Jemo. Mag-ingat ka. Mahirap kausap ang taong yon. Barumbado at mainitin ang ulo. Kahit humagalit siya, pipigilan ko siya sa illegal na pagputol ng mga puno sa gubat. Rod, hindi ako tumigil sa pagputol ng puno dahil dinidiktahan mo ko. Labag sa batas ang ginagawa mo, Jemo. Labag na sa batas kung labag sa batas. Jemo! Huwag mong iampa sa akin yan. Di lang kita aambahan nito, Rod. Pag di ka lumayas dito at pag di mo ako hinayaang gawin ang gusto ko sa gubat na to, madidisgrasya ka talaga. Kapitana Daria. Tandang Layok, saan ho bang lakad? Papunta sana ako sa barangay hall para makausap ka, Kapitana. Ay mabuti ho at nakita tayo rito sa kalye. Sinalubong kita dahil bago ka tumawid rito sa kabilang kalye, nakita kong may kausap ka na sa kanto. Si Jemo ho yun. Siya ang dahilan kaya magsasadya ako sa barangay hall, Kapitana. Ilang beses ko siyang nakitang namumutol ng mga puno sa gubat. Bawal yon, hindi ba? Oo, bawal talaga ang illegal logging. Kaya nga kinausap ko si Jemo at pinakiusapang itigil na ang pagputol ng mga puno sa gubat. Pero sa halip na sundin niya ako, nagalit siya sa akin at inambahan niya ako ng pamutol ng puno. Pag pinakialaman ko raw siya, hahatiin niya ang katawan ko. Huwag ho kayong matakot sa kanya, Tandang Layok. Kung minsan, palabiro talaga si Jemo. Hindi siya nagbibiro nang ambaan niya ako ng pamutol ng puno, Kapitana. Hindi kayo pwedeng saktan ni Jemo. At hindi niya pwedeng ituloy ang illegal na pamumutol ng puno sa gubat. Pinagsabihan ko na ho siya.
Pinagbawalan mo na siya, Kapitana? Oo. Kaya kinausap ko siya. May sumbong na laban sa kanya na nakarating sa barangay. Kapitana, Huwag kayong mag-alala, Tandang Layok. Bilang kapitana ng barangay, hindi ko pwedeng konsintihin ang kalokohan o iligal na gawain ng sino man sa aking mga nasasakupan. Ano, Rod? Pinagbabantaan ka ni Jemo? Oo, Nora. Nagalit kasi siya nung sitahin ko siya sa ginagawa niya eh. Inambahan ka pa kamo ng chainsaw? Oo, hindi ko na sana ipapaalam sa'yo para hindi kang bahala. Pero mapilit kang malaman kung anong gumugulo sa isip ko nang mahalata mong may pinoproblema ako. Kaya hindi ako makakain at di makatulog. Rod, kilala rito sa barangay natin na barumbado yan si Jemo. Kaya nga nagtimpi na lang ako ng pagbantaan niya ako. At nagpasensya para hindi kami magpang-abot. Kabisado mo naman ako eh. Hindi ako basagalero. Abay, baka totohanin ni Jemo ang pagbantaan niya sa'yo. Wala akong ginagawang mali sa kanya para gawan niya ako ng masama. Ginagampanan ko lang ang trabaho ko. Pero Rod, marunong ka magkarpintero, hindi ba? No, pero hindi masyado. Baka naman pwede kang pumasok sa construction na lang. Sa construction, walang kasiguruhan na matatanggap ako. Lalo na't hindi ako gaanong marunong magkarpintero. At bukod sa mahirap ang trabahong yun, pag natapos na ang proyekto, may standby na ako. Para lang naman makaiwas ka na sa away niyo ni Jemo. At isa pa, napamahal na sa akin ang trabaho ko bilang bantay gubat. Kahit mababa lang ang sweldo. Kaya hindi ko may iwan ang pagprotekta sa kalikasan. Bahala ka, Rod. Oh, Bet? Pag nadisgrasya ka sa pagiging bantay gubat mo, wala kang dapat sisihin, kundi ang sarili mo. Huwag ako ang pagsabihan mo, Bet, kundi ang asawa mo. Dahil sa Jemo ang gumagawa ng illegal, hindi ako. Aba! Huwag mo akong pandidilatan, Rod. Baka isumbong kita kay Jemo, makita mo ang hinahanap mo. Sa patpating katawan mong yan, kayang-kaya kang gulpihin ng asawa kong malaking lalaki na maskulado pa. Jemo, huwag ka rito sa bahay natin magwala. Baka masira pang mesa natin sa lakas ng paghampas mo rin ng kamay mo. Pinandilatan ka ng Rod na yon, ha, Beth? Pinandilatan ka? Oo! Nang mapadaan kasi ako sa harap ng bahay nila kanina at narinig ko ang pag-uusap nila ng kanyang asawa. Pinagsabihan ko lang naman siya na baka madisgrasya siya sa pagiging bantay gubat niya. Sukat na galit na siya sa akin kaagad. Ako bahala sa Rod na yon. Sabi ko nga sa kanya isusumbong ko siya sa'yo. Hindi ko mapapalampas na pinandilatan ka niya. Kababae mong tao at alam niyang asawa kita. Tapos papatulang ka niya. Susugurin mo si Rod sa bahay nila? Sa gubat ko siya kukumprontahin para walang aawat sa amin kahit lumpuhin ko pa siya. Rod, buti nagpunta ka rito sa gubat ngayon. Madalas naman ako magpunta rito, Tandang Layok. Dahil trabaho ko magbantay sa kagubatan. Dahil narito ka na, di na ako bababa sa kapatagan para magpunta sa barangay hall. Pwede rin naman akong magsumbong sa gaya mong forest ranger. Bakit ho? Bakit kayo pupunta sa barangay hall? Isusumbong ko kay Kapitana Daria ang nakita kong namumutol ng puno rito sa gubat para mahuli niya sa akto. May nakita ho kayong illegal na namumutol ng puno? Meron. Si Jemo.
Sa laki nitong punong pinuputol ko, malaking pera ito pag naidispatch ako. Ayun siya, Rod. May mga istorbo. Jemo! Ba't namumutol ka na naman ng mga puno? Di sa'yo ang mga puno rito sa gubat, Rod. Pero tungkulin kong pangalagaan ng kalikasan. Kung trabaho mong pakialaman ako, mamalasing ka sa akin. Jemo, ayoko ng gulo. Masyado kang sipsip sa trabaho mo. Pinapakialaman mo na ako. Pinandidilata mo pa ang asawa ko. Jemo! Ba't mo sinuntok si Rod? Pinagsasabihan ka lang naman niya na tigilan mo na ang ginagawa mong pagputol ng puno rito sa gubat. Dahil bawal ang ginagawa mo. Huwag kang makialam. Tandang layok. Baka pati ikaw, madamay sa galit ko sa buwisit na to. Tama na, Jemo. Huwag mo na saktan si Rod. Tama na. Tandang layok, makiruto. Hayaan mong malagyan ko ng dahong gamot ang mga sugat at pasa sa mukha at katawan mo, Rod. Naaabala pa ho kayo sa akin. Wala kang iintindihin sa akin. Nahirapan ho kayong alalayan ako para mailayo kay Jemo at madala ako rito sa kubo nyo. Napakasama ng ugali ng Jemo na yon. Wala siyang pakundangan sa pagputol ng mga puno rito sa gubat. Tapos sinaktan ka pa niya. Di na niya nirespeto ang katungkulan mo bilang forest ranger. Wala ho siyang sinisino. Pasalamat siya. Di ka lumabas sa kanya. Ayoko ho kasi ng gulo. Dapat maparusahan siya sa ginawa niyang pananakit sa'yo. Sa illegal na gawain ho niya siya dapat maparusahan. Mapapagpasensyahan ko ho ang ginawa niyang panggugulpi sa akin pero hindi ko ho mapapalampas ang patuloy niyang pagputol ng mga puno. Anong gagawin mo, Rod? Irereklamo mo si Jemo sa barangay? Matigil lang ho ang ginagawa niyang pagsira sa kagubatan, ipapahuli ko siya sa mga pulis. Ayos! Sa laki nitong punong naputol ko, buhay mayaman ako kahit 1 linggo kung di lumabas ng bahay. Kukontakin ko na ang kapartner ko para maidispatcha na at maging pera na tong punong naputol ko. Ha? May mga dumarating. Ayun ho siya, mga sir! Si Rod, may kasamang mga parak. Jemo! Tapos na ang pamamayagpag mo sa iyong illegal na trabaho. Teka mga boss, sandali lang. Bakit niyo ako pinupusasan? Ang mga pulis na ang bahala sa iyo, Jemo. Huling-huli ka nila sa akto sa bawal mong trabaho. Pananagutan mo sa batas ang pagiging illegal logger mo. Hayop ka, Rod! Ipinahamak mo ako. Pagbabayaran mo tong ginawa mo sa akin. Pagbabayaran mo to ng mahal. Gaganti ako sa'yo. Tandaan mo yan. Gagantihan kita. Barumbado talaga yung Jemo na yon. Nadakip na siya ng mga pulis, Nora. Sinaktan ka na nga niya, pinagbantaan ka pa. Ay, nakakulong na siya sa presinto. Sa'yo siya magagalit bawal nga ang ginagawa niya. Kaya siya nahulit na kulong Kumpleto ang ebidensya laban sa kanya, kaya malamang matagal siya sa kulungan.
Oy, sana nga hindi na siya makalaya. Sana magpakatino na siya matapos siyang makulong. Baka naman pag nakalaya siya, totohanin niya yung bantang gagantihan kanya. Nora, wag kang mabahala. Nako paano naman ho ako hindi mababahala pinagbantaan ni Jemo yung asawa ko. Kapitana, kaya ho naparito ko sa barangay hall para ho magsumbong sa inyo. Nakakulong na si Jemo. Dahil nga ho nahuli siya ng mga pulis sa aktong namumutol ng puno sa gubat. Wala na kayong dapat pang ikabahala ng asawa mo. Naku, Kapitana Daria, baka ho totohanin ni Jemo yung banta niya kay Rod pag nakalaya siya. Hindi ko naman pwedeng pabayaan si Jemo. Nagawa ng masama ang asawa mo. Buti ho kung mangingilag sa inyo si Jemo. Bakit hindi siya mangingilag sa akin? Madalas ko ho kasi siyang nakikipagbiruan sa inyo Nakikipagbiruan ako at nakikipagmabutihan sa kahit kaninong nasasakupan ko. Pero ibang usapan na pag may ginawa ng hindi tama ang kahit na sino. Kapitana. Ako ang bahala kay Jemo. Siya o ang kahit sino, hindi ko pwedeng konsintihin pag gumawa ng kalokohan. Buwisit na Rod na yon! Jemo, kalma ka lang. Ikaw pala, Beth. Tuwing dadalawin kita rito sa City Jail, mainit lagi ang ulo mo. Kumukulo kasi ang dugo ko pag naiisip ko si Rod. Di ako makukulong kung di niya ako pinahamak. Tama na nga yan. Dinalan kita ng paborito mong pagkain. Dapat lang. Para di ako maburyong dito sa kulungan. Eto. Mamaya na ako kakain. Bakit? Ay, siya nga pala. Sino yung kausap mo sa cellphone pagdating ko? Isang kaibigan. Kaibigan? Tinawagan mo para paghingan ng sama ng loob? Tinawagan ko para tulungan akong makalaya. Makalaya? Beth, hindi ako papayag na makulong ng matagal. Makakalaya ka ba sa tulong ng kaibigan mo na yon? Oo. Sabi ko sa kanya, piyansahan niya ako. Mabuti naman kung matulungan ka ng kaibigan mo. Malaking halaga ang kailangang pampiyansa sa iyo Di ako pwedeng pabayaan ng tinawagan ko, Beth. Pag nakalaya ako, lagot sa akin ang Rod na yon. Jemo. Sisiguraduhin ko na makakaganti ako. Kung pwede lang, Rod, huwag nang makalaya ang Jemo na yon. Makakalaya rin ho siya pag natapos na niyang pagdusaan sa kulungan ng parusang hinatol sa kanya. Baka pag nakalaya siya, pati itong mga bago kong tanim pinsalain niya. Hindi naman ho siguro. Pwede niyang gawin dahil galit siya sa akin. At alam niya na kaming mga katutubo na nakatira rito sa gubat ang masipag magtanim ng mga bagong puno. Baka naman ho sa pagkakakulong niya makilala niya ang kanyang pagkakamali. Ewan ko lang. At magpakatino na ho siya. May pag-asa pa kayang magpakatino ang taong yun? May pag-asa hong magbago ang kahit sino hanggat may buhay. Sana nga. Kasi paano kung... Paano kung ano ho? Paano kung sa halip na magpakatino ang Jemo na to, totohanin niya ang banta sa'yo, nagantihan ka niya pag nakalaya na siya.
O Nora, mga gulay at prutas. Bigay ng mga katutubo sa gubat. Isang bilao to. Lapag mo na lang dyan sa ibabaw ng mesa. Alam kong paborito mo ang mga gulay at prutas na to. Lalo na't bagong pitas at sariwa pa to. O teka, ba't parang di ka natutuwa na may pasalubong ako sa iyong ganito? Bakit ako matutuwa? Alam kong nanggaling ka na naman sa gubat. Hindi mo sinunod ang sinabi ko maghanap ka na ng ibang trabaho. Ay, hindi naman ba sa sinabi mo susundin ko? Ay, sige! Baliwalain mo yung mga sinabi ko. Baliwalain mo ako na sariling asawa mo. Ay, Nora, pwede ba? Huwag tayong magtalo. Hindi ako nakikipagtalo sa'yo, Rod. Sinasabi ko sa'yo, ang kinatatakot ko dahil sa katigasan ng ulo mo. Huwag kang matakot sa banta sa akin ni Jemo. Bakit naman ako hindi matatakot? Walang sinisino ang taong yon. Sino mang makasamaan niya ng loob inaaway niya at sinasaktan. Alam mo yan dahil binugbog ka na niya minsan. Paano pa sa susunod? Hindi lang pananakit ang gagawin niya sa'yo. Paano na lang kung mangyari sa'yo yung sinapit ng ibang bantay gubat na pinaslang dahil sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin? Ha, Rod? Paano? Paano pa? Ay, sa sinasabi mo, tinatakot mo lang ang sarili mo. Ang sinasabi ko ang pakinggan mo. Ayaw lang sundin mo. Rod, para rin to sa kabutihan at kapakanan mo at ng pamilya natin. Parang awa mo na magbitiw ka na sa trabaho. Tagilan mo na yung pagiging bantay gubat para hindi malagay sa peligro ang buhay mo. May iba ka pa namang pwedeng maging trabaho maliban sa pagbabantay gubat, di ba? Ilang beses ko bang sasabihin sa'yong napamahal na sa akin ang trabaho ko? Hindi lang pera ang habol ko sa pagiging bantay gubat. Nakakapagpagaan sa dibdib ko at masaya ako na napapangalagaan ko ang kagubatan. Ay, ako Rod, napakahirap mo paliwanagan. Hinihintay mo pa bang mapahabak ka bago mo ko pakinggan at sundin? Nora. Ano bang mas mahalaga sa'yo, Rod? Yung gubat o yung buhay mo? Ano, Rod? Nakalaya na si Jemo? Oo, tandang layok. Paano? Paanong nakalaya si Jemo? 2 araw pa lang siyang nakakulong Ang balita ko may nagpiansa raw ho sa kanya. Ganun ba? Salamat kaya pala sa mga binhi ng gulay na ibinigay mo sa akin. Madadagdagan ng tanim namin ng mga kalahi ko. Kung ano po ang mga gulay na napapanahong itanim nyo, bibigyan ko po kayo lagi ng binhi. Lalo na po yung mga puno na namumunga. Ikaw, Rod, basta para sa ikabubuti ng gubat, pinahalagaan mo. Pareho lang naman ho tayong nagmamalasakit sa kalikasan. Mag-ingat ka lang kay Jemo. May pagkatraidor ang taong yon. Baka pag natsyempohan ka niya, hindi lang gulpe ang gawin niya sa'yo. Baka patayin ka na niya. Jemo, naninigarilyo ko lang dito sa harap ng bahay Nagagalaiti ka pa. Basta sumasaksak sa utak ko si Rod. Hindi ko maiwasang maggit-ngit Gugulpin mo na naman ba si Rod? Hindi lang paggulpi ang bala kong gawin na pagganti sa kanya. Itutumba ko na siya. Jemo, si Nora, napadaan sa likuran natin at humahangos na umalis. Ha? Narinig yata ang sinabi mong itutumba mo ang asawa niya. Ba't ka humahangos, Nora? Galing ako sa pinsan kong nagkasakit. Pauwi na ako nang mapadaan ako sa harap ng bahay nila Jemo.
May ginawa bang masama sa'yo si Jemo? Wala, pero narinig kong sinabi niya sa asawa niya na itutumba ka raw niya. Sinabi lang na yun, Nora. Huwag ka matakot. Hindi niya sasabihin yun kung hindi niya kayang gawin. Galit lang siya sa akin. Hindi, Rod, may taong kayang pumatay kapag nagagalit na eh. Ba't yan ang iniisip mo? Dahil may pinatay ng bantay gubat, Rod. Sinabi ko na sa'yo, makikilala rin at mapaparusahan ang pumatay sa kanya. Nung malay mo kung si Jemo ang kriminal. Walang makitang ebidensya ang mga pulis laban sa kanya. Maging si Kapitana Daria di naniniwalang magagawa ni Jemo na pumatay ng tao. Rod, pumunta tayo kay Kapitana. Nora. Siguruhin natin hindi ka mapapahamak. Bakit ho kayo napailing, Kapitana Daria? Nora, hindi ko mo sinabi ni Jemo na itutumba si Rode. Tututuhanin na niyang gawin yun. Yan na nga ho ang sinabi ko sa asawa ko, Kapitana. Ilang beses na rin napaaway si Jemo at nagbantang itutumba niya ang nakaaway niya. Pero hindi naman niya ginagawa ang banta niya. Nananakot lang siya. Pero Kapitana, hindi ako mapapanatag yung loob ko kung hanggat hindi ko nasisigurong ligtas ang asawa ko. Nora, wag kang mabahala. Baka ako pwedeng kausapin niyo si Jemo. Nora, maraming inaasikaso si Kapitana bago tayo dumating dito sa barangay. Okay lang, Rod. Okay lang. Nakakahiya sa kanya. Wala kayong dapat na alalahanin sa akin. Ay, Kapitana, pasensya na ho sa abala. Katungkulan kong panatilihin ang kapayapaan dito sa barangay natin. Kaya susundin ko ang gusto ng asawa mo, Rod. Kakausapin ko si Jemo. Ako, Kapitana, salamat ho. Nora, ipanatag mo na ang loob mo. At kahit kaibigan ko si Jemo ay hindi ko siya kukonsintihin pag may gagawing masama. Siguro naman wala nang makikialam o maninita sa akin sa pagputol ng puno rito sa gubat. May mga dumarating. Jemo, ikaw na naman. Mga katutubo lang pala. Akala ko mga parak na naman eh. Nahuli ka na at nakulong. Hindi ka pa rin nagtanda. Di ka pa rin nagpakatino. Tuloy ka pa rin sa illegal mong trabaho. Di ka pa rin tumigil sa pagputol ng puno rito sa gubat. Tandang layok. Di ko mo kasama mo ang ibang mga kalahi mo. Papakialaman mo na ako. Bawal ang ginagawa mo. Labag sa batas. Huwag niyo akong pakialaman. May baril ka. Lumayas kayong mga katutubo rito, tandang layok. Huwag niyo akong pakialaman. Lumayas kayong lahat. Kung ayaw niyong mamatay, layas! Buti nakita kita rito sa bukana ng gubat. Ba't ho kayo humahangos? Papunta ako sa barangay hall. At parang ligalig ho kayo. Tinutukan ako ng baril ni Jemo. Ano? Tinutukan kayo ng baril ni Jemo? Oo. Ako at ang ibang mga kalahi ko. Nagalit kasi siya nang sitahin ko siya sa pamumutol na naman niya ng puno sa gubat. Hindi niya dapat kayo tinutukan ng baril. Nagpaputok pa siya pa itaas. Kaya natakot kami ng mga kalahi ko. At kaya magsusumbong ako kay Kapitana Daria. Hindi ho. Huwag ho kayo magsumbong kay Kapitana. Dumiretso na ho kayo sa presinto at magsumbong sa mga pulis.
Beth, Ikaw pala, Nora. Akala ko kung sino nang kumakatok eh. si Jemo. Wala siya rito sa amin. Ba't mo hinahanap ang asawa ko? Makikiusap lang sana ako sa kanya. Makikiusap? Alam kong galit siya kay Rod. Ano naman ang inaasahan mong magiging reaksyon ni Jemo sa ginawang pagpapahamak sa kanya ng asawa mo? Matuwa? Naku, Beth. Pagpasensya na sana ni Jemo si Rod. Masyado kasing pakialamero ang asawa mo, Nore. Maging sikat lang si Rod at masabi lang ng ibang tao na ginagampanan niya ang kanyang trabaho bilang bantay gubat. At makapaghuli lang sila ng illegal logger. Ipinahamak na niya kahit kabarangay niya. Kahit walang atraso sa kanya si Jemo, pinahuli niya, ipinakulong. Kasi nga... Kasi illegal logger si Jemo. Ano bang pakialam ni Rod? Kahit gumawa ng illegal ang asawa ko. Hindi siya pinakikialaman ni Jemo. Kaya dapat hindi rin pakialaman ni Rod ang asawa ko. Kaya nga dapat magtakpan pa niya dahil magkabarangay sila eh. Beth, nakikiusap ako. Pakiusapan mo naman si Jemo na wag nang gantihan si Rod. Asawa mo ang nag-umpisa ng gulo, Nora. Kung gantihan siya ni Jemo, wala akong magagawa. Beth naman. Wala akong pakialam sa problema niyo ng asawa mo! Nasaan kaya si Jemo? Rod, Jemo? ba't ka palinga-linga rito sa gubat? At mailap ang mga mata mo. Hinahanap mo na naman ako para mahuli mo sa aktong nagpuputol ng puno? Para maipahuli mo na naman ako at maipakulong? Jemo, huwag mong itutok sa akin yung baril. Hindi ko lang to itututok sa'yo. Ipapalo ko tong baril sa ulo mo! Dora, nagpatrolya raw ang karamihan sa mga pulis sa presinto. Kaya babalik na lang ako roon mamaya para may maisama ako sa kanila pagbalik ko sa gubat. Kung may susumbong ho kayong mga illegal loggers sa mga pulis, tandang layo kayo na lang ho ang magsumbong. Huwag niyo na lang hong isama si Rod. Ipapaalam ko lang sa asawa mo ang resulta ng naging lakad ko sa presinto. Kaya naparito ako sa bahay niyo. Wala pala siya rito sa inyo? Bakit pa ho kailangan ipaalam niyo sa asawa kung naging lakad niyo sa presinto? Si Rod kasi ang nagbungkahi sa akin na lumapit ako sa mga pulis. Pwede ho ba? Huwag niyo na hong ilagay sa peligro ang buhay ng asawa ko. Nora, hindi naman... Nalalagay ho sa peligro ang buhay ni Rod dahil sa pagmamalasakit sa inyo ng mga katutubo. At kahit hindi niyo ho aminin, alam kong kayong mga katutubo, kabutihan at kapakanan niyo ang higit na pinagmamalasakitan ni Rod. Kaya kapigto ko siya sa kanyang trabaho bilang bantay gubat. Naaawa ho siya at nagmamalasakit sa inyong mga nakatira dito. Pero hindi siya naaawa at nagmamalasakit sa sarili niya at sa aming pamilya. Ang pinag-aawayan namin, nagugulo ho ang pagsasama namin at nalalagay sa panganib ang buhay ng asawa ko dahil sa inyong mga katutubo. Dahil ho sa inyo. Nora... Huwag niyo na hong idamay ang asawa ko sa mga problema niyo. Huwag na ho, parang awa niyo na. Huwag na ho. Kunin niyo na ho itong basket ng mga gulay at prutas na binigay niyo sa asawa ko. Hindi ho namin kailangan ng mga yan. Huwag niyo na ho kaming bigyan ng kahit ano. Basta huwag niyo na lang ilagay sa peligro ang buhay ng asawa ko. At huwag lang masira ang pagsasama namin dahil sa inyo. Pasensya ka na. Aalis na ako. Huwag na ho kayong babalik dito.
Gumapang ka. Gapang. Tingnan ko kung sa paggapang mo, makalayo ka pa sa akin. Kung maligtasan mo ang iyong kamatayan. Magagawa mo ba, Jemo? Magagawa mo ba akong patayin? Ba't di ko magagawa? Pinatikim ko na nga sa iyo yung pagganti ko, di ba? Pinalo ko na ng baril ang ulo mo. Kasalanan mo rin naman kaya kita pinahuli at pinakulong. Kung yung isang forest ranger, hindi ako na ipakulong. Ipapahuli pa lang niya ako, inupakan ko na siya. Itinumba ko na. Ikaw pa kaya na di ko todasin, ipinakulong mo na ako? Ha? Ikaw ang pumatay sa kasama kong bantay gubat. Oo! Ako nga! Kahit sinong kumatalos sa akin, hindi ko pinapatagal ang buhay. Kahit sino, basta ipahamak ako, itutumba ko! Pasalamat ka. Sumablay ang pinuntirya ko sa'yo, Rod. Sa halip na sa bungo mo bumao ng bala, nadaplisan ka lang sa balikat. Wala kang konsensya, Jemo. Wala kang puso. Wala kang kaluluwa. Tama. Ganun nga ako. Ikaw ang gumawa ng iligal. Kaya sinumbong kita sa otoridad. At sa halip na itigil mo ang iligal mong trabaho, ipinagmamalaki mo pa ang pagpatay mo sa kasama ko. Hindi mo na inalintana na may pamilya siya, na may asawa siya at may mga anak na mauulila. At pati ako na ginagampanan ko lang ang trabaho ko bilang bantay gubat. Ganito pa ang gagawin mo! Di ko na patatagalin ang buhay mo. Sobrang sama mo! Ba't mo sinaipa ang pagitan ng mga hita ko? Hindi ako papayag na mapatay mo! Di mo ako matataasan, Rod! Kahit tumalong ka sa ilog, hahabulin ka ng mga bala ko. Totodasin kita! Nora, Tandang layo, kayo na naman. nagbalik ako rito sa bahay niyo dahil bago pa ako makabalik sa gubat, nakasalubong ko ang ilang kalahi ko. Papunta raw sila sa barangay hall dahil nakita raw nila ang asawa mo sa gubat. Si Rod? Nasa gubat si Rod? Oo, binaril raw ni Jemo. Binaril ho ang asawa ko. Oo, kaya tumakbo ka sa presinto, Nora. Bilisan mo, mag-report ka na sa presinto. Humingi ka ng tulong sa mga pulis para mailigtas ang asawa mo. Gagapang ako sa putikan dito sa tabi ng ilog para makapagtago ako sa talahiban. Para hindi ako makita ni Jemo at para tuluyan ko sa matakasan. Saan ka pupunta, ha? Ang ulo ko! Sabi ko na, pag lumog mo sa ilog, dito ka aahon sa may talahiban eh. Kaya dito kita inabangan. Jemo! Di ko lang papaluin uli ng baril ang ulo mo. Hindi ko na patatagalin ng walang kwentang buhay mo. Tutuluyan na kita, Rod. Babaunan ko na ng bala ang bungo mo. Pakakalating ko na ang utak mo at totodasin na kita.
Sir, Ano ho yun? Sargento, tulungan niyo ang asawa ko. Nasa panganib ang buhay niya sa gubat. Papatayin siya ng illegal logger na si Jemo. Ano? Huwag ko kayo mabahala. Ngayon din, pupunta kami ng mga kasama ko sa gubat. Magmadali ko kay Sargento. Baka hindi niyo na uabot ang buhay ang asawa ko. Tutudasin na kita, Rod! Mamamatay ka na! Jemo! Inibinas ka pa rin, ha? Kung kailan tutuluyan na kitang itumba, saka pa naubusan ng balang baril ko. Buti na lang, nakapagdala ako ng reserbang mga bala. Ngayon kakargahan ko na ang mga bala ang baril ko. Tapos ka na, Rod. Tutuluyan na kita! Jemo! Kapitana Daria, salamat ho, dumating kayo. Nagkataong napadaan ako sa bukana ng gubat nang may tumawag sa akin, Ron. Kapitana, sakto lang ang dating mo. Nahuli ka pala niya na namumutol ng puno rito sa gubat, Jemo. Oo, Kapitana. Kasi, kasabot niya ang mga katutubong nakatira rito. Kapitana, sinisira ng taong yan ang gubat. Salot siya ng kalikasan. Ikaw ang salot sa amin. Paulit-ulit kong tatadyakan ang sikmura mo. Kapitana, tulungan niyo ako. Awatin niyo si Jemo. Ano ka siniswerte? Ba't ka tutulungan ni Kapitana Daria magkasangga kami sa iligal na pagtotroso? Kapitana Daria? Oo, Rod. Magkasama kami ni Jemo sa racket namin. Laging nasa likod ko si Kapitana. Kaya di nabubulilyaso ang mga nauna kong pagpuputol at magdidispatcha sa mga troso sa gubat na to. Ikaw lang ang nagpasakit ng ulo namin Ikaw lang. Pero hindi kami papayag na sirain mo ang aming pangalan at pinagkakakitaan ng malaki. Kapitana Daria, huwag niyo akong tutukan ng baril. Kapitana, huwag na nating patagalin ang buhay niya. Okay, Jemo. Kaya nga nagbunot na ako ng baril ko. Sabay natin siyang papuputukan sa ulo. Sino pumana sa kanila? Ang mga kalahi ko, Rod. Tandang layok. Ligtas ka na ngayong nakuha ko na ang baril ang dalawang masamang taong ito. Namulat sa pool. Magkasabwat pala sila sa iligal na pagpuputol ng mga puno sa gubat rito. Tulungan niyo ako. Tanggalin niyo ang palasong nakabaon sa dibdib ko. Tanggalin niyo rin ang palasong nakabaon sa dibdib ko. Baka mamatay ako. Rod, isusugod ka namin ng mga kalahi ko sa ospital. Pero, tulungan niyo rin ho sila Jemo at Kapitana Daria. Dapat pa bang tulungan ang gaya nilang mga masasamang tao? Salamat naman at nagamot ng mga sugat mo, Rod. Ligtas ka na sa peligro. Nagpapasalamat rin ako, Nora. Ligtas na rin daw sa peligro ang buhay nila Jemo at Kapitana Daria. Sina Jemo at Kapitana Daria? Magpapagaling pa raw sila ng ilang araw dito sa ospital, sabi ng mga polis. Pero pagkaya na ng katawan nilang lumabas dito, lilitisin na sila sa kanilang kaso. Si Jemo palang pumatay sa forest ranger na kasama mo. Oo. Pero pagbabayaran niya ang lahat ng kanyang kasamaan, sila ni Kapitana Daria.
sa tulong ng mga katutubo. Mga katutubo? Utang ko sa kanila ang aking pangalawang buhay. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila at habang buhay natatanaw sa kanila ng utang na loob. May awa ang Diyos, Nora. Pag wala na mga ilegal na namumutol ng puno na sisira sa kagubatan, muling gaganda ang ating kalikasan na tayo ring mga tao ang higit na makikinabang.